Magandang umaga po, maupo tayo. Speaker Feliciano Belmonte Jr., members of the House, Congressman and Deputy Speaker George D. Agabal, Congressman Raul Del Mar, Mark Mendoza, Secretary Belmonte, Raymond Mendoza, Victor Ortega, and the Delegation Secretary Ms. Lourdes Ray, Secretary Albert Del Rosario, other members of the Cabinet present, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, Mayor Tony Calixto, Lieutenant General Domingo, Major Service Commanders, Commanding General of the Philippine Army, General Riberi, Commanding General of the Air Force, General Delgado, and the FOIC, Vice Admiral Jesus Milan, Police Deputy Director General Phil Rojas, honored guests, fellow workers of government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ikinalulugod ko pong ibalita sa inyo na naging mabunga ang ginawa nating pakikipagpulong sa iba pang pinuno ng Timog Silangang Asya nitong nakaraang ika-24 na ASEAN Summit. Sa pamamagitan ng makabuluhang dialogo, nakapaglatag po tayo kasama ang iba pang miyembro ng ASEAN ng estratehiya upang maging tuloy-tuloy ang pagunlad sa riyon. Nabigyan din rin po ang kahalagahan ng pagkakaisa at hinahon sa pagharap sa mga isyong kaugnay ng seguridad, pangangalaga sa mga nasa laylayan ng lipunan, pagbabago ng klima at teritoryo. Tunay nga po, ang hamong kinakaharap ng isang miyembro ay hamon rin para sa buong ASEAN. Sa pamamagitan lamang ng kolektibong pagkilos, makakamit ang isang solusyong pangmatagalan at rumerespeto sa interes at karapatan ng bawat isa. Paulit-ulit nga pong nabanggit ang ating tagumpay sa pagbubuo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nagawa natin sa tulong ng Malaysia, Indonesia at Brunei at sa suporta ng iba pang miyembro ng ASEAN. Isa po itong matingkad na patunay na gaano man katagal ang hidwaan, maaari itong matuldukan kung may pagtitiwala at kooperasyon sa pagitan ng bawat panig at may kontekstong sumusuporta sa mapayapang dialogo. Nagkaroon rin po ng palitan ng best practices hinggil sa mga inisyatibang pangkapayapaan. Napapanahon po ito, lalo pat maraming isinasaayos na usapin sa ating rehiyon ngayon. Ibinahagi po natin ang ating karanasang makapaghain ng halimbawang maaaring magamit ng ating mga kapitbahay sa sarili nilang pagpupunyagi na makamit ang pamatagalang kapayapaan. Kaugnay po nito, nilinaw rin nating patuloy ang ating pagsusumikap matamo ng ating mga kababayan sa Mindanao ang ganap na pagunlad. Sa pamamagitan ng gender mainstreaming ay sinisiguro natin ang kababaihan ay kabalikat natin sa usaping pangkapayapaan at sa transformasyon ng mga kanayunang apektado ng digmaan. Tungkol naman po sa territorial dispute, bago pa na magsimula ang summit ay naglabas na ang lahat ng mga foreign ministers ng ASEAN ng isang joint statement kaugnay ng mga nagaganap sa South China Sea. Nagpahayag sila ng pagkakabahala sa maaaring maging resulta ng mga agresibong hakbang sa pag-aangkin sa teritoryo. Kaya naman po, nagpapasalamat tayo sa ASEAN Chair, ang Pangulong Thein Sein at sa iba pang pinuno sa Timog Silangang Asya na sumuporta sa ating panawagan sa higit na pagrespeto at pagpapatupad sa mga nilatag na prinsipyo sa Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Ibinahagi rin po natin ang isinumite nating Philippine Memorial sa Arbitral Tribunal sa ilalim ng UNCLOS noong Marso upang igiit na rule of law ang kailangang magibabaw nang hindi lumala ang hidwaan na kaugnay ng usaping teritoryo. Nais na konkreto na rin po, ang dati ay pinaplano lamang na koneksyon ng mga kalsada, paliparan at daungan sa pagitan ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Philippines sa ilalim ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area or BIMP-IAGA. Halimbawa po nito ang naitatag na direct flight sa pagitan ng Kota Kinabalu at Puerto Princesa at ang nabuong Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga pribadong kumpanya sa paglikha ng Davao, Gensan, Tahuna, Bitong Shipping Service. Sa tulong po nito ay mapapadali at mapapabilis ang pamumuhunan, kalakalan at turismo sa ating sub-region. Ang resulta po, mas masiglang ekonomiya para sa mga kasaping bansa at mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Nabigyan rin po tayo ng pagkakataon kasama iba pang pinuno sa ASEAN
na mapakinggan ang pahayag ng mga kinatawan ng kabataan at naisatabing sektor ng lipunan. Malinaw po, sa ating rehiyon, hindi kailangan mag-alinlangan o matakot ang kabataan sa pagpapahayag ng kanilang punto de vista. Damang-dama rin po sa naganap na makipagpulong ang pagnanasa nilang tumulong sa pagpapalakas ng rehiyon at kung gayon ay sa pagpapandayin na rin ng kanilang kinabukasan. Patunay po ang nagdaang ika-24 na ASEAN Summit sa kultura ng konsultasyon, respeto at kooperasyon sa pagitan ng mga miyembrong bansa. Sa ating pakikibahagi ay naipakita natin ang ating kahandaang makiambag tungo sa higit na papatatag ng Timog Silangang Asya na hindi mahihiwalay sa sarili nating pagtupad sa mas matatayog pang pangarap. Sa patuloy ninyong pagtitiwala at sa mas maigting natin pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ating mga karating na bansa, aanihin ng susunod na henerasyon ang mga bunga ng ipinunlad nating maunlad na Pilipinas sa isang maunlad na ASEAN. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po ulit.